So, tatalakayin natin ang pangatlong pananaw. Pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o panahon na siyang binigyan ng diin ni Terborn noong 2005 para sa kanila para sa kanya may tiyak na simula ang globalisasyon. Ito ay makikita sa talahanayan na nasa sa kasunod na pahina. Unang siglo o ika-4 hanggang ika-5 siglo o 4th to 5th century. Globalisasyon ng relihiyon o yung pagkalat ng Islam at Kristyanismo. So, halimbawa nun ay yung pagpunta ng mga misyonero na nagpalaganap ng Kristyanismo sa Europe at Islam sa Middle East. So, ang epekto nito ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng iba't ibang relihiyon. Ikalawang siglo o huling bahagi ng ika-15 na siglo o late 5th century. Yung pananakop ng mga Europe, yung Age of Exploration at pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Yung pananakop ng mga Europa noong Age of Exploration ng nagpalakas ng global na ugnayan. Halimbawa, yung paglakbay ni Ferdinand Magellan at ng pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang epekto nun ay nagkaroon ng kanlonayate. Halimbawa nun yung paglakbay ni Ferdinand Magellan at pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang epekto nun ay nagkaroon ng kakonyalismo, pagkawala ng sariling kultura, pero nagkaroon din ng produkto at ideya, halimbawa yung ginto, pampalasa at relihiyon. Ikatlong siglo o late 18th, early 19th century. Industrial revolution at digmaan sa Europa. Digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Halimbawa, pag-imbento ng steam engine na nagpaunlad sa transportasyon at kalakalan sa buong mundo. Ang epekto nun ay umunlad ang kalakalan at transportasyon, pero luma na rin ang kompetisyon at digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ika-4 na siglo o gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang 1918 yung rurok ng imperialismo kanluranin. Halimbawa nun ay yung pananakop ng mga Britain sa India at iba pang bansa sa Asia at Africa. Ang epekto nun ay nakontrol ang mga kanluranin ang ekonomiya at yaman ng mga kolonya, nagdulot ng pagsasamantala at kahirapan sa mga kahirapan. Ikalimang siglo o post-war II, pagkatapos ng ikalawang digmaan ng pandaigdig. Yung pagkahati ng daigdig sa dalawang geolohikal
sa komunismo at kapitalismo. Halimbawa nun yung tunggalian ng USA o kapitalismo laban sa USSR o komunismo. Epekto nun ay nahati ang mundo sa dalawang ideolohiya na nagkaroon ng tensyon, armas at kompetisyon. Ika-6 na siglo o post-Cold War, pagkatapos ng Cold War. Pananaig ng kapitalismo bilang sistema ng ekonomiya at iba pang pangunguna ng United States at pagdaloy ng produkto, serbisyo at ideya ng teknolohiya. Halimbawa, yung pag-usbong ng internet at mabilis na pagkalat ng teknolohiya, produkto at ideya sa buong mundo. Ang epekto nun ay mas mabilis ang palitan ng produkto, serbisyo at teknolohiya, ngunit lumaki rin ang agwat ng mayaman at mahirap. So dito yung nagkaroon ng unfair na. So, ayon kay Terborn, may 6 na yugto ang globalisasyon. Nagsimula ito sa paglaganap ng relihiyon, sinundan ng pananakop ng mga Europa, digmaan sa industrialisasyon, rurok ng imperialismo, ideolohikal ng tunggalian pagkatapos ng World War II. At sa huli ay ang pananaig ng kapitalismo, pagkaroon ng Cold War na kung saan lalo pang bumibilis ang global na ugnayan. So, ayun lamang po.